Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po pala sa patuloy niyo pong pagsubaybay po dito po sa ating talakayan mula sa katotohanan po ang magpapalaya po sa ating lahat. Ayan. Ang ano naman po natin ngayon, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay tungkol po sa dun sa Isaias Kabanata 9, talata 6 na ito po yung ginagamit po ng iba para patunayan po na ang Diyos daw at si Jesus ay iisa, ang Ama at ang Anak ay iisa. Katulad nga po nung binanggit po natin dati na ipapaliwanag po natin yung mga sinasabi po nilang mga teksto na nagpapatunay dahil po sa naniniwala sila sa Trinidad. Ngayon po, ito po yung atin pong paliwanag tungkol po dun sa Isaias Kabanata 9, talata 6 na kung bakit tatawagin doon ang Panginoong Hesus bilang walang hanggang Ama, yung prinsipe ng kapayapaan, yung mga yan, ipapaliwanag po natin dito. Kaya tapusin nyo po itong po natin ito, video po natin ito para kung sino man po yung hindi pa po nakakaalam nito at gusto pong maliwanagan tungkol sa katotohanan ay makinig lamang po kayo. Pero hindi po tayo nakikipagdebate po rito. Hindi po natin pinipilit ang lahat na maniwala sa salita ng Diyos kasi kahit po ang Panginoong Hesus noon hindi po naniwala sa Kanya. Yung mismong bayan pa mismo ng Diyos, sila pa mismo yung naturingang mga dakilang saserdote noon, tagapagpastol ng bayan ng Diyos, pero hindi nila itinuro yung tama sa mga tao. Kaya ngayon nangyayari din po yan. Kaya kami, naririto po kami upang ibahagi ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ito po'y puro galing lang po sa Biblia ang pinapaliwanag po namin dito. Hindi po kami nagpapaliwanag sa sarili po naming unawa, kundi galing din po sa Biblia. Ayan, umpisahan na po natin mula po sa Isaiah 9:6. Dapat din po nating malaman na ibinigay ng Diyos na Jehova si Jesus bilang walang hanggang Ama para sa mga umaasang mabuhay magpakailanman sa lupa. Kaya si Jesus po ang humalili sa unang Ama ng sangkatauhan. Ulitin ko po, si Jesus ang humalili sa unang Ama ng sangkatauhan. Ito po ay si Adan na nabigong magbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang mga supling. Kasi ang talagang tinatawag na walang hanggang ang tatawagin sanang walang hanggang Ama kung hindi namatay si Adan ay siya po sana. Kaso nga po dahil nga po sa nagkasala siya at siya po ay namatay, kaya ang nangyari ay ang Panginoong Hesus ang humalili sa kanya bilang walang hanggang Ama. Yan, ayon po yan sa Isaiah Kabanata 6, talata 6 at 7. Kaya dito po sa pagtanggap po natin kay Jesus bilang ating walang hanggang Ama at sa pananampalataya sa Kanya, makatitiyak tayo na ang pag-asang buhay na walang hanggan, makatitiyak po tayo sa pag-asa na buhay na walang hanggan. Tapos karagdagan pa po, lalo tayong mapapalapit sa Diyos na Jehova. Kaya po ng mga natututuhan po natin ang pagsisikap na tularan ang halimbawa ni Jesus sa araw-araw ang pinakamainam na paraan upang masunod po natin ang utos na ito ng Diyos. Maging mga tagatulad kayo sa Diyos bilang mga anak na minamahal. Ayon po yan sa Efeso Kabanata 5, talata 1. Ayan, kaya siguro po na unawaan nyo na po kung bakit tinawag na walang hanggang Ama si Jesus. Si Jesus. Dahil nga po siya po yung umalili kay Adan o yung unang Adan na tinatawag. Kasi ang ikalawang Adan na tinatawag sa Biblia ay si Jesus, siyang umalili kay Adan. Ayan. Kaya
si Jesus ang walang hanggang Ama dahil pinagkalooban siya ng Diyos na Jehova ng kapangyarihan at autoridad para bigyan ang mga tao ng pag-asang buhay na walang hanggan sa kasakdalan sa lupa. Ayan. Kaya po ng ating nabanggit, ayon po yan sa Isaiah 9:6. Kaya naunawaan po natin dito na kaya tinawag na walang hanggang Ama ang Panginoong Hesus. Yan, hindi po yung walang hanggang Ama sa langit, kasi ang walang hanggang Ama sa langit ay ang ating Diyos, ang Diyos na Jehova. Yan. Tinawag din po ang Panginoong Hesus na kamangha-manghang tagapayo. Ito po yung mga binabanggit po ulitin po natin sa Isaiah 9:6. Kung babasahin po kasi natin yung binabanggit po sa Isaiah 9:6, ganito po ang ating mababasa. Sabi dito, dahil isang bata ang ipinanganak sa atin, isang anak na lalaki ang ibinigay sa atin, at ang pamamahala ay atang sa balikat niya. Siya ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ayan. Ipinaliwanag na po natin bakit tinawag po siyang walang hanggang Ama. Di po ba? Kaya maliwanag po. Ayon po yan sa sinasabi po ng Biblia kung bakit siya tinawag na walang hanggang Ama. Dahil nga siya yung humalili kay Adan. Dahil nga po si Adan po ay namatay. Dahil po nagkasala po siya. Hindi naman po layunin ng Diyos na mamatay ang tao. Ang gusto ng Diyos, ang mga tao ay mabuhay magpakailanman. Pero hindi po nagbago yung layunin ng Diyos. Kaya sa hinaharap po yung mga tapat na lingkod, tapat na naglilingkod po sa Diyos na Jehova, sila po ang magkakamit po ng buhay na walang hanggan. Yan. Yan, bakit naman po siya tinawag na kamangha-manghang tagapayo? Ayon po sa Isaiah 9:6, tatawagin, kumbaga future pa lang yon, hindi po sinabi na siya na talaga noon pa yon. Hindi sinabi pong ganoon. Future po yon. Tatawagin. Kaya pati yung makapangyarihang Diyos, tatawagin pa lang siyang makapangyarihang Diyos. Ayan. Kaya kailangan po nating bulay-bulayin ang mga salita ng Diyos nang sa gayon ay maintindihan po natin. Ayan, balik po tayo. Kamangha-manghang tagapayo. Sa panahon po ng kanyang makahimalang pagsilang, ang isa na ipinanganak upang maging Mesiyas. Ang ibig po sabihin ng Mesiyas ay pinahiran. Yan po. Saka yung Kristo, pinahiran din po ang ibig sabihin nun. Ay tumanggap ng pangalang Jesus. Ito po ang hindi pa po maintindihan po ng karamihan o hindi alam ng karamihan. Kahit tignan nyo po sa ating mga Biblia, sa parang may mga dictionary kasi doon Kung titignan nyo po, makikita nyo po doon kung ano ang kahulugan ng pangalang Jesus. Ito po ay nangangahulugang si Jehova ang kaligtasan. Ayan, maliwanag po. Nangangahulugang si Jehova ang kaligtasan. Yan po yung kahulugan ng pangalang Jesus. Kaya subalit mayroon siyang iba pang mga pangalan. Yan, marami kasing naging ang Panginoong Hesus. Makahulang ang pangalan na bumabalangkas sa kanyang mahalagang papel at sa kanyang mataas na posisyon. Ang isa sa mga pangalang yon ay Emmanuel, na nangangahulugang sumasa atin ng Diyos. Ayan, yung Emmanuel po, nangangahulugang sumasa atin ng Diyos. Ayon po yan sa Isaiah, Kabanata 7, talata 14. Kaya inilarawan ngayon si Jesus ang isa pang makahulang pangalan. Isang bata, ulitin po natin yung binasa po natin kanina sa Isaiah 9:6, isang bata ang ipinanganak sa atin, isang anak na lalaki ang ibinigay sa atin. Ayan, ibinigay sa atin, at ang pamamahala bilang prinsipe ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging. Ayan, yan po yung binabanggit natin, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Nung isinulat po ito ni Isaiah ay tatawagin pa lang, future, mangyayari pa lang yun. Nasa langit pa lang ang Panginoong Hesus noon, kasama pa ng kanyang Ama. Ayan.
Kaya po doon din po sa mga naniniwala na si Jesus ay isang tao lang po lamang, tao po lamang, ako pala, ay hindi po ano yun, hindi po totoo yun. Binanggit po sa Biblia na anak po siya ng Diyos, pero nagkatawang tao po siya, dating espiritong nilalang ang Panginoong Jesus. Ayan, kaya maliwanag po yan. Kaya yan po yung ano natin. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ayon po yan sa Isaiah 9:6. Kaya isaalang-alang ang buong kahulugan ng maramihang makahulang pangalang ito. Ang tagapayo po ay isa na nagbibigay ng payo o patnubay. Kaya nang narito sa lupa si Hesus Kristo ay naglaan ng kamanghamanghang mga payo. Di po ba? Nakita naman po natin yan na talagang nagpayo ang Panginoong Hesus. Di po ba? Sa Biblia ay ating mababasa na lubhang namangha ang mga pulutong sa kanyang paraan ng pagtuturo. Ayan, ayon po yan sa Mateo, Kabanata 7, talata 28. Siya ay isang matalino at madamaying tagapayo na may di karaniwang kaunawaan sa likas na katangian ng tao. At ang kanyang mga payo ay hindi limitado sa matinding pagsaway o pagpaparusa. Kadalasan po ito ay sa anyong pagtuturo at maibiging patnubay. Ayan, ganyan pong magpayo ang Panginoong Hesus. Ang payo ni Hesus ay kamangha-mangha dahil sa ito'y laging matalino. Ayan, may makikita po ba tayo sa taong ganyan? Hindi, ang Panginoong Hesus lamang po. Sakdal at walang mali. Kapag sinusunod ito'y umaakay sa buhay na walang hanggan. Ayan po. Kaya kapag sinusunod po natin, mga payo ng Panginoong Hesus, umaakay ito sa buhay na walang hanggan. Ayon po yan sa 1 Kabanata 6, talata 68. Ayan. Kaya ang payo ni Hesus ay hindi bunga lamang ng kanyang matalinong isip. Sa halip po, sinabi niya, ang aking itinuturo ay hindi sa akin, kundi sa kanya na nagsugo sa akin. Ayan, maliwanag po, napakaliwanag po ng mga sinasabi po ng Biblia o ang salita ng Diyos. Di po ba? Ulitin po natin. Sabi ng Panginoong Hesus, ang aking itinuturo ay hindi sa akin, kundi sa kanya na nagsugo sa akin. Ayon po yan sa 1:7-16. Ayan, dyan. Sa mga teksto nating binabasa, makikita nyo po na ang Panginoong Hesus ay talagang sinasabi niya yung katotohanan. Yan ay totoo po, mapagpakumbaba po siya. Pero yung kapakumbabaang yan ay tunay po yung kapakumbabaan niya. Hindi po siya nagkukunwari diyan na katulad nga po ng binabanggit po ng iba kapag nagpapaliwanag sila na yun nga, bagamat daw si Jesus daw yung Diyos ay talagang nagpakumbaba raw siya. Hindi po ganun yung paliwanag po doon. Ang ano po doon, talagang sinabi po ng Panginoong Hesus ito dahil talaga namang ang Ama, sa Ama, nanggagaling yung kanyang mga itinuturo. Ayan. Kaya nga sinabi rin niya na ang lahat ng kanyang ginagawa, di ba? Kanyang mga, kung ano man yung pinapagawa ng kanyang Ama, yun ang ginagawa niya. Hindi yung sa kanyang sarili. Ayan, kaya napakaliwanag po, di po ba? Kaya kagaya ni Solomon, ang Diyos na Yehova ang bukal ng karunungan ni Jesus. Ayan, kaya na mababasa po natin sa Unang Hari, Kabanata 3, talata 7-14. At saka sa Mateo, Kabanata 12, talata 42. Kaya ang halimbawa ni Jesus ay dapat na magunjok sa mga guro at mga tagapayo sa Kristiyanong kongregasyon na laging ibatay ang kanilang pagtuturo sa salita ng Diyos. Ayan. Kaya sino po ba ang nagtuturo o batay sa salita ng Diyos ang itinuturo? Ayan. Hindi po namin i-claim dahil ang ang makakapagpatunay po ay kung ano po yung itinuturo namin. Ayaw po naming itaas po ang aming mga sarili dahil ang gusto ng Panginoong Hesus kapag nagtuturo po kami may kapakumbabaan lagi dahil ang itinuturo po namin ay ang salita ng Diyos. Ayan, kasi po ayaw po naming
sabihin ng iba na kami po'y nagmamataas sa aming pagtuturo. Kasi po isa po lang naman kaming, isa lamang po tayong hamak ng mga tao na tinuruan ng Diyos upang ituro ang katotohanan. Ayan, kaya ang lahat ng papuri po ay siyempre sa Diyos na Jehovah. Ayan. Yan, kaya natalakay po natin kung bakit siya tinawag na kamanghamanghang tagapayo. Ayan, susunod naman po, ito po yung sinasabi po nila. Kaya po nila laging sinasabi na may Trinidad. Dahil nga po dito, bakit tinatawag daw? Bakit tinawag na makapangyarihang Diyos ang Panginoong Hesus, di ba? Makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Kaya ito po yung paliwanag. Si Jesus po ay tinawag din na makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Katulad nga po ng binanggit natin kanina, yung walang hanggang Ama. Hindi ito nangangahulugang kanyang inaagaw ang autoridad at posisyon ni Jehovah o ng Diyos, na siyang Diyos na ating Ama. Ayon sa 2 Korinto, Kabanata 1, Talata 2. Siya po, ang Panginoong Hesus po, ay hindi nag-iisip na mang-agaw. Sa makatwid nga, siya ay naging sa makatwid ay na siya ay maging kapantay ng Diyos. Hindi po nang agaw ang Panginoong Hesus. Ang ano nga lang po dito ay yung hindi maintindihan ng tao. Bakit? Sinabi po doon, pinaliwanag na po natin, di po ba, nung sa nauna po nating video na kung bakit siya'y bagamat anyong Diyos, siya'y nagpakababa. Ayan, pinaliwanag na po natin yun, yung sa ayon po yan sa Pilipos Kabanata 2, Talata 6. Kaya po siya'y tinawag na makapangyarihang Diyos, hindi po hindi Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tingnan niyo po ang pagkakaiba. Iba po kasi yung makapangyarihang Diyos at yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi kailanman inisip ni Jesus na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yamang tinukoy niya ang kanyang Ama bilang ang tanging tunay na Diyos. Ayan, ang Panginoong Hesus pa mismo ang nagtumukoy na ang kanyang Ama bilang ang tanging tunay na Diyos. Di po ba? Kaya ang kanyang Ama lang ang tanging dapat nating sambahin. Kasi may naano rin po ako dati na sino raw po daw ang dapat sambahin. Maliwanag naman po, kahit nung naririto pa sa lupa ang Panginoong Hesus, ang dapat sambahin, sabi niya, ay ang kanyang Ama. Di po ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus sa John 17:3, yung 1, Kabanata 17, Talata 3, ay kailangang makilala ka ang tanging tunay na Diyos at ang isinugo mo si Jesucristo. Magkaiba po kasi yun. Dalawa yung tinutukoy dun. Na upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangang makilala ka ang tanging tunay na Diyos at ang isinugo mo si Jesucristo. Dalawa po yun na kailangan natin kilalanin, ang Ama at si Jesus. Ayan. Kaya maliwanag po. Huwag nating gawing komplikado po yung para lang po maunawaan talaga natin yung salita ng Diyos, ay humingi po tayo ng banal na Espiritu sa Diyos na Jehovah at yung kapakumbabaan po. Kailangan linangin po natin yung kapakumbabaan kasi nga po parang ang kasi sa atin yung pagiging mapagmataas natin, nakala po natin alam na po natin ang lahat, kaya ayaw po nating paturo. Ang gusto natin ay yung sarili po nating unawa. Ganyan po yung nangyayari. Kaya karamihan po sa iba ay hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya sa kasulatan, ang salitang Diyos ay maaaring mga hulugang isa na makapangyarihan o isa na malakas. Ayon po yan sa Exodo, Kabanata 12, Talata 12. At saka sa Awit, Kabanata 8, Talata 5. At mababasa rin po ito sa 2 Korinto, Kabanata 4, Talata 4. Ayan, paki-ano nyo na lang po kung may Biblia po kayong hawak dyan, doon nyo na lang po basahin. Ayan, kaya bago naparito si Jesus sa lupa, siya ay isang Diyos. Umiiral na
umiiral sa anyong Diyos matapos siyang buhayin muli. Siya ay nagbalik sa isang mataas pang posisyon sa langit. Ayan. Ayon po yan sa John 1:1 at sa Pilipos Kabanata 2, talata 6 hanggang 11. Ayan, yung natalakay na nga po natin doon po sa pagpapaliwanag po natin kung si Jesus ba at ang Ama ay iisa. Ayan. Pakibalikan nyo na lang po yung video kung hindi pa po nyo na ano yung ating pagtalakay doon. Kaya karagdagan pa po, ang titulong Diyos ay nagdadala ng higit pang kahulugan. Ang mga hukom sa Israel ay tinawag na mga Diyos. Minsan ay tinukoy mismo ito ni Jesus. Ayon po yan sa Awit, Kabanata 82, talata 6. Kaya si Jesus ang hukom na hinirang ng Diyos na Jehova, na itinalagang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Ito po ay mababasa natin sa 2 Timoteo, Kabanata 4, talata 1. At saka sa 1, Kabanata 5, talata 30. Kaya maliwanag angkop siyang tawagin na makapangyarihang Diyos. Kaya ang titulong walang hanggang Ama ay tumutukoy sa kapangyarihan at autoridad ng mesyanikong hari, walang iba ang Panginoong Hesus, na nagbigay sa sangkatauhan ng pag-asang walang hanggang buhay sa lupa. Ayon po yan sa 1, Kabanata 11, talata 25 at 26. Kaya ang pamana ng ating unang magulang, si Adan, ay kamatayan. Pero si Jesus, ang huling Adan. Kagaya nga po ng binanggit natin kanina, ang unang Adan ay si Adan mismo. At yung huling Adan na binabanggit po ng Biblia ay naging espiritong nagbibigay buhay. Paanong si Adan, na ating magulang, ay kaya nagkaroon po ng kamatayan, pero sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ayan. Ayon po yan sa unang Korinto, Kabanata 15, talata 22, at saka talata 45. At saka sa Roma, Kabanata 5, talata 12 at talata 18. Kaya kung paanong si Jesus ang walang hanggang Ama ay mabubuhay magpakailanman, ang masunuring sangkatauhan ay magtatamasa rin ng mga kapakinabangan ng kanyang pagiging Ama, ng walang hanggang Ama. Ayon po yan sa Roma, Kabanata 6, talata 9. Ayan, kaya natalakay na po natin yung makapangyarihang Diyos at saka yung kamanghamanghang tagapayo, at saka yung walang hanggang Ama. Yan, natalakay na po nating lahat. Kaya bakit naman po siya tinawag na prinsipe ng kapayapaan o Prince of Peace, ika nga. Bukod sa buhay na walang hanggan, kailangan din ng tao ang kapayapaan, kapwa sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Maging sa ngayon, yaong mga nagpapasakop sa pamamahala ng prinsipe ng kapayapaan ay pumupukpok na sa kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat upang maging mga karit na pampungos. Ayon po yan sa Isayas, Kabanata 2, talata 2 hanggang 4. Sila hindi nagtatanim ng puot dahil sa mga pagkakaiba-iba sa politika, teritoryo, lahi o kabuhayan. Sila ay nagkakaisa sa pagsamba sa tanging tunay na Diyos, ang Diyos na Jehova. At sila ay gumagawa ng paraan upang mapanatili ang mapayapang kaugnayan sa kanilang kapwa, maging sa loob at labas ng kongregasyon. Ayan. Kung babasahin po natin, ayon po yan sa Galatia 6:10 at Efeso, Kabanata 4:2 at sa 2 Timoteo, Kabanata 2 at 24. Ayan. Pinaliwanag na po natin dito lahat-lahat. Ngayon, kung medyo hindi po nyo naintindihan, paki-comment na lang po sa baba at ipapaliwanag po ulit natin doon. Ayan, maraming salamat po ulit. At lagi po nating tatandaan, ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat. Kailangan malaman po natin ang katotohanan mula sa Biblia. Hindi po natin mahanap ang katotohanan mula sa mga haka-haka lamang o opinion po ng tao. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po.